Ayun lang. Sige lang. May upuan ka pa ba? May upuan ka pa? Tutulin. Ganun kayo tatawid ha. Tingin muna kayo magka left and right. Hatid ko muna tong dalawa mga kaingat, si Kuya Arvin and Bon. Kasi pasok nila ay sa 7 AM. Minumotor ko lang silang dalawa, basta naka-helmet lang kaming tatlo. Kasi pagdating dito sa may banda rito, medyo traffic. Basta dahan-dahan lang, kaya naman ng nakamotor lang. Pamasahe rin sa amin papunta sa school nila is 60 yata, 60 or 50. Yan oh, grabe traffic sa papuntang Novaliches Bayan. Dito natatraffic mga kaingat kasi yung mga nasa kabilang side tumatawid dito papunta rito. Yan oh, traffic oh. Ingat ka kuya dyan ha. Ingat ka dyan. Yung William mo. Ingat. Ganito yung daily routine. Kung hindi umuulan, ihahatid ko. Pero kung umuulan, magkukommute na lang sila through tricycle. Nahatid ko na yung dalawa. Uwi muna tayo sa bahay namin para magpakain ng mga alagang hayop, ibon at saka manok. Kasi dito sa mismong bahay namin meron pa kasi akong alaga ng mga ibon at saka manok. Pero yung mga manok dadali ko na rin sa nanay ko dahil meron mas magandang lote or kulungan. Kaya uwi muna tayo dito. Tapos pagkatapos natin magpakain, dadaan muna tayo sa tatay ko dahil kamatayan niya ngayon, August 8. So 3 PM na aksidente siya. Tapos sa August 12 birthday niya. 2003 pa.
2003, di 13, 14, 13, di 21 years na rin mga kaingat. Ito talaga yung bahay namin. Kaso last October 2023, di ba nga nagpa-opera si Mary? So hindi muna kami umuwi rito kasi nung nagpapakimo at nagpapagamot si Mary, kasama namin si nanay ko at mga kapatid ko para magtingin-tingin sa mga anak ko. So dito na ako mga kaingat, pakain muna ako ng mga alaga ko. Tapos ko na sila pakainin mga kaingat. Ayan o, mga nasa ano pa lang to, 2 months. Tapos ito nasa 3 months na to. Tapos ito yung isang binili ko nun, 2 months lang to nung binili ko Black Astrolorp. Tapos ito yung mga birds. Yan, tapos ko na rin sila pakainin. Ano. May mga pair na rin dyan. Tapos ito yung mga pinches. Maliliit sila. Tapos meron pa dito mga breeder. Ayan. May mga kwarto-kwarto sila. Ganda nito Tapos dito, kamusta kaya itlog na pisa na? So okay na mga kaingat. Dadaan muna ako sa tatay ko at ngayon ay kaarawan ng kamatayan ng tatay ko, August 8. So tara mga kaingat, punta na tayo sa sementeryo. Medyo hindi ngayon nag-uulan at mainit. Pero ewan ko lang mga kaingat kung dun sa cemetery is may putik kasi Bermuda yung lugar. So dito na ako mga kaingat sa cemetery. Ayan o. Te, pabiling candle. Dalawa lang. Magkano yung ganito, te? Naku. Nakabili na tayo mga kaingat ng candle. Ayan o. So maganda yung pwesto nung tatay ko kasi sa ilalim siya nung akasya. Pumunta na kahapon sila Mary, sila nanay ko, tsaka yung mga kapatid ko. May pasok kasi kahapon. Dami na rin nakalibing dito pero banda dun konti lang eh. Ingat lang dito kasi madulas. May lumot eh. Yun, yung tatay ko. Good morning, tay. Ito mga kaingat to. Ba? August 8 siya namatay ng 2003. Tapos August 12 sa Tuesday, birthday niya. Kaya mga kaingat, nung time na nakaburol yung tatay ko, birthday niya. So how many years na rin siyang wala? 2003
2013, 2023, 2024. So almost 21 years na mga kaingat, nawala na yung tatay ko. So tirik muna tayong kandila. Tapos linisin natin tong mga nailagay ng mga nanay tsaka ng kapatid ko. Yung mga kandilang tumulo, lilinisin ko. Tapos eto, yung kabila, amin din to. Binili rin yung nanay ko to. So 2 lote mga kaingat yan. 2. So tirik muna tayong kandila. Marami nagme-maintenance dito mga kaingat. Kaso nga lang kami, total malapit lang naman kami. Kami na lang magbabayad kasi monthly kapag pinapalinis. Tapos tinatanggal yung mga tuyong kahoy na bumabagsak dito sa akasya. So ayun sila mga kaingat to. Mga nililinisan nila yung mga ibang lapida. So tirik muna tayong kandila mga kaingat. So ayan mga kaingat, meron ng sindi yung kandila ni tatay ko. Ayan o. Tsaka ito pagkabila. Diyan pa natin tong mga hindi nalagyan. So sana hindi siya mamatay ng ng hangin. May time kasi na mahangin dito mga kaingat eh. So nung nabubuhay pa yung tatay ko mga kaingat, masipag to. Siya nga pala yung kinamatay niya nagtatrabaho pa din. Kasi retired na siya mga kaingat, 61 years old na siya. Tapos merong nakiusap na gawan ng sampayan yung mga printing na damit. So kumukuha siya ng bracket sa trusses para gumawa siya ng sampayan na nylon. Ang problema yung tinutungtungan niya kasi isa gumuho. Wala naman siyang kasama, dalawa lang sila. Ang problema yung kasamahan niya pinaglalagari niya ng bakal. So nung gumuho yung tinutungtungan niya, nauna yung ulo niya at saka tong balikat. Kaya yung pinakabuto rito sa leeg niya isa humiwalay. Tapos yung sumasalo sa brain natin dyan sa tatay ko nabasag. Kaya totally brain dead. So buhay pa siya noon pero humihinga yung heart niya. Pero brain dead. So para saan pa kung brain dead na tayo, di ba? So nag decision kami magkakapatid. Tapos total meron naman siyang yung kapatid ng tatay ko pumunta rin dun sa hospital, 2 sila. So napagdesisyonan na lang namin na yun nga, na magpahinga na lang din yung tatay ko. Kasi based nga dun sa findings ng doktor, yung sumasalo sa brain niya is basag talaga. Tapos yung ganito niya is violet na yung niya dito niya. Kaya wala na rin, hindi na rin siya mabubuhay nun. Parang mag-oxygen kasi sinampulan kami ng doktor mga kaingat. Yung oxygen ng tatay ko pag tinatanggal, nawawala na yung paghinga niya. So ibig sabihin, yung nagbubuhay na lang sa kanya is oxygen. Kaya nagdesisyon kami magkakapatid na yun nga, na tanggalin na lang, magpahinga na lang. Kasi ayaw namin makita ng nanay namin na ganun yung father ko. So yun, kaya nagdesisyon kami. Kaya ito, almost 21 years na yung nakakalipas. Ayan o. August 8 kamatayan niya, tapos August 12 sa Tuesday birthday niya.
So nakaburol siya, birthday niya. Yun yung hindi rin namin makakalimutan nung araw na yun. Kasi wala naman, normal lang yung days namin eh. Nakiusap lang talaga yung kakilala nila na yun nga, magpagawa lang ng sampayan ng printing press. Tapos nagwe-welding yung tatay ko sa trusses, kumukuha. Siguro kasing taas siya ng mga kaingat, ring ng basketball court, yun, mga 12 feet, 13 feet. So mataas na rin yun. Kaya nung nalaglag siya, so brain dead talaga. So tanggalin natin mga kaingat yung mga kandilang natunaw dito sa lapida niya para malinis tignan. Ito oh. Namatay yung isang kandila. Sindihan natin ulit. Ayan, layo natin ng konti para pag natunaw hindi pumupunta sa lapida, malinis pa din. Tagal na rin mga kaingat, no? 21 years nawala na yung tatay ko. So malinis na mga kaingat. Then dadamuhan ko naman yung mga malalaking damo. Punasan natin ng mga kaingat, basahan para matanggal yung alikabok. Malayo pa yung yung tubig eh, doon pa eh. Yun oh. Yung drum. Pinupuno ng tubig yun para pagka painit, nagdidilig sila. So malinis naman na to. Medyo matagal na rin tong lapida niya oh. Since 2003 pa, 21 years. Ano kasi itong mga kaingat, workaholic tong tatay ko. Ayaw niya nung natitigil siya sa bahay. Gusto niya, trabaho siya ng trabaho. Pagka hindi daw siya nagtrabaho, magkakasakit. So 61 siya namatay, tapos sa 8, 19, 11, 12, 4 days, 62 siya. Ayaw niya nung lagi lang nakaupo. Tsaka ito mga kaingat, mahilig to sa gulay. Kaya nga hindi namatay siya sa sakit eh. Kasi siya, more on gulay siya tsaka isda. Madalang siyang kumain ng baboy. Kumain man siya ng baboy, mga isang tipak lang, yung isang ganun lang. Pero more on siya, more on gulay, mga saluyot, talong, mga isda, bangos. So okay na to mga kaingat, medyo malinis naman na. Wala na yung mga tuyo, wala na yung mga natunaw na na kandila. Syempre pag natunaw, natuyo. Ayan oh. So
kaso yung kandila sana maubos siya, hindi siya mapatay ng ng hangin. Ayun yung main road mga kaingat oh. Dami na din nakalibing no. Doon madamo na. Konti lang kasi yung nakalibing doon banda dyan. Konti lang. Hanggang dito lang yung maraming nakalibing sa islat na to. Tapos doon. Tapos meron doon lagayan ng mga ng mga urn. Yun. Tapos dyan lang kami pumapark. Pagka November 1 mga kaingat, marami rin nagte-tent dito. Dati ito wala to. Yan, wala yan. Wala yan, wala rin to. Wala rin to sa ulo namin kasi April 16, 2022 lang Oh, di ba? Kaya ito nung nilibing yung tatay ko nandito na to. Isa lang. Dalawa. Ito bago lang pala to. Oh, 2000, ay matagal na rin, 2016, pero wala kasi dati to. So okay na mga kaingat, at nadaanan ko rin yung tatay ko. Kasi sa sobrang busy rin sa trabaho, hindi na rin ako makadaan basta-basta dito. Tapos nag-aasikaso pa sa family ko. So kailangan ko nang umuwi mga kaingat para maglaban naman at magluto. Ewan ko kung nagalaw na nila yung labahin. Kasi nung umalis ako nilalaban na ng nanay ko yung iba. So uwi na ako mga kaingat. Samahan nyo ako sa pag-uwi. At maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta rin po sa akin. At nagtitiwala pa rin po sa akin. So stay put lang po mga kaingat. At pasensya na kung hindi ako masyado nag-upload. Pero tuloy lang ang buhay. Mag-upload tayo kung kaya naman para updated naman kahit papaano. At maraming salamat sa lahat po ng sumusuporta at nagtitiwala pa rin po sa akin. So uwi muna tayo mga kaingat para may gawaing bahay pa po tayong iniwan. Uwi na ako tay. So ingatan nyo ako sa pag-uwi. So biyahe na tayo mga kaingat. At baka biglang umulan. Pero may araw naman So dun sa mga meron pang tatay, papa, daddy na kasama nyo, so pilitin nyo na gumawa kayo ng mga good memories pa. Hindi lahat mga kaingat forever dito sa mundo. Lahat tayo mamamatay. So kaya doon sa may mga magulang pa, mga tatay, nanay, papa, mama, daddy, mami. So hangga't nabubuhay pa, pilitin yung gumawa ng mga good memories sa pamilya. Hindi matitiis ng magulang ang anak, pero ang anak kayang tiisin ng magulang. Pero sana habang meron pang oras at panahon na meron pa kayong mga magulang, pilitin yung gumawa ng magagandang memories para pagdating ng panahon na wala na rin yung mga magulang at may mga apo na rin kayo or may mga anak, so merong good memories na kasama pa yung mga lolo't lola nila, di ba? Kasi mga kaingat, yung tatay ko, sila 9 silang magkakapatid. Nasilayan ko pa yon nung bata pa ako, kompleto pa sila, 9 pa sila. Pero ngayon wala na lahat, namatay na sila lahat. May mga dahilan ng mga kamatayan nila, may sakit, may aksidente, pero more on kamatayan nila mga kaingat, sakit. Kasi syempre pagka tumanda tayo, hihina na yung mga immune system natin. Ngayon kung naabuso natin to nung kabataan natin, like paninigarilyo, kung ano-ano yung kinakain, so madali tayong magkasakit, madaling bumigay yung mga katawan natin. So kaya nga sabi ko, hanggat maaga pa mag-ingat na rin sa mga kinakain natin. Iba na ngayon, may mga chemical na tayong kinakain. So palabas na tayo ng Serenity.
Tapos yan mga kaingat, school yan ng ano ng anak ko. Si Kuya Arvin and Bon, ayan o. St. Joseph. So biyahe na tayo. At marami pa naghihintay na gawaing bahay. Nandyan yung paglalaba, pagluluto. Sana may abutan pa akong lalabahan kasi ginalaw ng nanay ko. Mga kaingat, nahatid ko na si Kuya Arvin and Bon. Nahatid ko na kanina sa school. Kasi ang pasok nila, 7:00. Maingay na. Papapdol mo. Eh si Kirk ko, mga kaingat oh. Hello Kirk, kaway ka naman nak. Hello. Papasok na siya. Inihintay lang nila yung yung pinsan niya kasi sumasabay sila sa pinsan niya para isang biyahe lang. Yan, nahatid siya ni mami niya tapos mamaya sundo ulit. Kaway ka na. Hello mga kaingat. Naka-uniform mo. Anong ginagawa mo? Ha? Ha? Lutuin mo yung upo? Wala na ako inabutan. Laba. Pinalondry ko na yun. Dito na ako bahay mga kaingat at hindi tayo umabot at nalabahan na ni Nana yung mga damit namin. Yung ibang malalaki pinalaundry na lang ni Mary. Yung mga uniform, mga maliliit nalaban na ng nanay ko kaya hindi na ako maglalaba. Ayan oh, di ba? Madami-dami din pero konti lang rin yan kasi yung iba pinalaundry na ni Mary. So ang gagawin ko na lang mga kaingat ay magtatadtad ulit ako ng repolyo at saka pechay para magpakain ulit ng mga alagang manok. So kanina nagtadtad na ako at ito na yon. Makakain na natin. Ayan oh. So nilagyan ko na rin siya ng mga pellet, mga feeds. Ayan oh, nalagyan ko. Yan. Tapos i-mix na lang natin yan. Tapos ipapakain ko na sa manok. So tara, samahan nyo ako magpakain ng manok mga kaingat. Ito mga kaingat dami dito. Yan na, kumakain na sila diba? Mga pasisiyo ko to noon, yung maliliit. Nabawasan ng 10, namatay nung malakas kasi yung ulan, yung binabagyo. So lipat tayo sa labas mga kaingat. Dumating na si Kirk tsaka si Mami. Hello Kirk, galing ka school? Bless. Nameplate mo. Wala ba nalaglag? May tay. Yung mga damit ni Kirk Kaway ka naman Kirk. Kirk, hello Kirk. Kaway ka naman. Tara, pakain na tayo sa labas mga kaingat. Yung mga manok na nandoon, yung malalaki. Ayan sila lalaki. Yung mga magulang, ayun.
eh. Okay na. Doon ko muna nilalagyan kasi pag dito ko nilagay, inaapakan nila. Dami yan, no? Repolyo, pechay, mga ano, kung ano-ano, upo. So pasok tayo sa loob, mga kaingat. Doon tayo sa loob magpakain. Nagagawan dito. Oh. Tinataob na yung timba. Mga gutom na. Sarap nila kumain, no? Nalagyan ng ano, pids. Saan pa isa ritong lalagyan? Hindi sila kumakain. So ito yung mga magulang nung sisiw sa kabilang bahay, yung mga black. Tapos lagyan natin ng tubig yung inuminan nila. Okay na mga kaingat, napakain ko na sila, nalagyan ko na rin yung tubig. Yun o, mga tubigan nila. Ayun. So hindi ko pa kasi ito tapos, kulang pa ako sa net para magkwarto-kwarto sila. Para yung nandun sa loob ng bahay, mailabas ko na. Hindi rin kasi pwede rito sa labas pag nag-uulan. Namatayan na ako ng 10 nung nag-uulan, malakas yung bagyo. Yan. Konti lang dito sa labas kasi karamihan nandun sa loob ng bahay. Yung 21 pieces nandun sa kabilang bahay namin. Kasi galing yun sa pasisiw na ito yung mga magulang. Meron pa ako sa labas, ayaw magpahuli nitong mga to. Ayan, BRP. Ayan, Tapos meron saging sinanay ko dito. Ayan saging. Tinanggalan ko na siya ng puso. Nakain na rin namin yung puso. Nagawa namin sa gata. Ginataan namin. Yan pa Hindi kita kasi contraluz. Against the light. So yan yung mga saging ng nanay ko. Tapos may mga gabi. May mga saluyot. May okra. May okra pa Tapos yung talong na harvest na rin ng nanay ko. Tapos meron dito mga malunggay. Ayan malunggay. Tapos papaya. Ayun papaya. Dami. Yung pa sa kabila. Tapos yung pa mga malunggay, mga saluyot, talbos ng kamote. Diba? Dito lang marami ng ulam. Yan mga talbos sarap. Yung mga OFW na mahilig sa ganitong pagkain, mga halamang nasa backyard lang, dami.
Tapos daming malunggay oh. Minsan nakakakuha ko dyan ng mga kaingat ng mga bunga ng malunggay. Oh, yung papaya may hinog na oh. Tapos kinukuha namin pag maniba na. Tapos may hinog na lang sa bahay. Yun, pagkain nila. Pagkain ng mga bata, ni Mary, ni nanay ko. Sarap kumain nila oh. So pasok na ako mga kaingat sa bahay at magluluto naman tayo ng pagkain namin pang lunch. So tara. Ito pa nga kaingat, sambong oh. Mga halamang gamot. Ayan. Dami dyan. Tapos may sili. Oh, sili. Tapos yung talong ng nanay ko. Ayan oh. Talong. May nakuha na siya kanina 4. Nandun na sa bahay. Lalagyan namin yun ng ng sitaw, okra. Oh. Ito, meron din kaming aloe vera. Daming gamot dyan. Tapos meron pang oregano, gamot sa ubo-sipon. Tapos meron din kami rito ampalaya. Oh, masarap sa to, sa ginisang munggo na meron tinapa. Yan oh. Daming talbos. Sarap yan sa munggo. Tapos ito, may okra pa oh, tsaka mga gabi. May bunga na oh. Ito may bunga. Bunga, okra. Diba? Simple lang, di mo na kailangan magbibili. Pipitas ka na lang basta masipag ka lang magtanim.